mapapaging banal ng ating Panginoong Hesukristo. At sa loob ng iglesia, magbabanal po tayo. Ngayon, isang puntong pinapansin po niyo, kuya, maganda yung punto na yun na binabanggit ni Pedro. Yamang pa na lang tumawag sa inyo. Grupo po ang sinasabihan niya magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kayo, sabi niya, inyo. Bakit po? Kasi yung binabasa nga po natin talata, madalas na po ito, mga kapatid. Halos lahat ng pagkakataon na gagawa tayo ng mabuti, minsan binabasa natin, sinasite natin ito. Sabi ni Pablo, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. At sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ano ang connect doon sa binabasa natin sa unang Pedro 1:15? Magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay, sabi ni Pedro. Si Pablo naman sabi niya, sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yung kautusan po kasi ni Kristo, kung tutupadin natin, yun po ang ating ikababanal. Paano na tayo mababanal? Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi po pwedeng ikaw mag-isa Di po pwede. Unang-una, kailangan mo po ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga tinawag tayo upang ipakisama sa Panginoong Hesukristo para mapaging banal ka ni Kristo. At pagkakasama mo si Kristo, magagawa mo po yung kautusan na tutupad mo. Dahil kung hiwalay kayo sa akin, wala ang ka kayong magagawa, sabi ni Kristo. Pero bukod doon, kailangan po natin ng isa't isa kasi magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad sa pagtutulong-tulong. Hindi sama-sama tayo. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yung pagtupad sa kautusan ni Kristo, yun nga yung pagpapakabanal. Mga kapatid, kasi ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Pinasabi po ng Biblia, gusto mong matuwid ka, gusto mong bumuti ka, gusto mong mabanal ka, sumunod ka sa utos. Paano natin masusunod ang utos na ikapabanal natin? Magtutulong-tulong po tayo na magkakapatid. Kaya pwede mo rin sabihin, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon kayo makakagawa ng pagpapakabanal. Sa gayon tayo mapabanal na sama-sama, mga kapatid. Kaya yung pagtutulong-tulong po natin, talagang nakapaloob po pala dyan yung pagtawag sa atin. Kaya tayo tinawag para tayo mabanal. Para tayo mabanal, kailangan tayo magtulong-tulong. Kaya yung ginagawa po natin pagtutulong-tulong, mga kapatid, kalooban ng Diyos yan, pagpapakabanal yan. Kaya nga tayo tinawag, pinagsama-sama po tayo para tayo makapagbanal na sama-sama at tulong-tulong. Kaya pag nagtutulong-tulong po talaga tayo, nasa tamang direksyon po tayo, kuya, ng pagtawag ng Diyos sa atin para po sa ating ikababanal, yung sama-sama po natin paggawa. Nandun po pala nakapaloob yun, kuya. Kaya tayo tinawag sa ating pagpapakabanal, kailangan po natin ang pagtutulong-tulong ng isa't isa, kuya. Pag tayo sama-sama nagbabanal, kapatid na Rodel, nagtutulong-tulong tayo para tayo ay mabanal. Kasi una sa lahat, hindi ka pwede magsulod. Opo ba? Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, wala naman tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Wala kayo, kapatid na Rodel, na magagawa. Ay hindi mo pwede ngayon sabihin, hindi, kasama ko naman si Kristo. Ay hindi pwede kasama mo si Kristo, tapos hindi mo kasama yung mga tinawag ng Diyos. Bakit? Naintindihan mo ba? Gusto ko sabihin, ang Diyos, tumatawag siya, di ba? Para ipakisama sa kanyang anak. So hindi mo pwedeng suluhin si Kristo kapag kasi kasama si Kristo noong mga tinawag ng Diyos dahil ipinakikisama ng Diyos kay Kristo yung mga tinatawag niya. So hindi mo ngayon pwedeng suluhin si Kristo na hindi, bahala kayo sa buhay niyo, basta ako, nasa akin si Kristo. Kung sinasabi mo nasa iyo si Kristo, hindi ka pwedeng humiwalay doon sa ibang mga tinawag ng Diyos na ipinakisama kay Kristo. Naintindihan mo ba po, kapatid na Josel? Ang ganda na. Kuya, opo, bawa ng Panginoon.
nakita, salamat sa Diyos, nakita ko po. Kasi nga po, yan mga kapatid, there are claims. Meron pong magsasabi naman talaga, nasa kanila si Kristo, nasa Kanya si Kristo. No, alam niyo sa strict sense po ng sinasabi ng Bibliang ito na naipakita sa atin, hindi ka pwede talaga magsulo. Yan pong nakikinsisig ko na buwan, ang daming beses na po natin binasa ito. Yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sino ba yung mga tinutukoy dito? Kayo! Hindi pa isa-isa na individual to. Ano po ito? Grupo ng mga tao ito, lingkod niya ito na sinasamahan niya. Alam naman, iiwan niya, ikaw lang mag-isa. Ano? Ikaw lang ang sasamahan, magsusulo ka, para magawa mo yung kabanalan, nakagaya ng kung paano niya sinasamahan yung lahat ng tinawag para magbanal. Kasi kuya, ang ganda na po nung latag na yun, talaga pong masinsin yung pagkakakonek ng pagpapakabanal doon sa pagtawag ng Diyos at hindi tinawag ka ng Diyos para magsulo. Napakita na po sa atin yun, tinawag ka sa iglesia ng Diyos para magbanal. Ikaw, ako, lahat tayo, pinagsama-sama kasi part ng kalooban ng Diyos yung pagtawag. Dahil yun, part pa rin ng pagpapakabanal na dapat nating magawa. Kaya magtutulong-tulong tayo para magawa ang pagbabanal, ang kabanalan, ang pagpapakabanal. Ngayon, paano kung magsusunod? Hiwalay sa iglesia ng Diyos, hiwalay sa mga kapatid na sinasamahan ni Kristo, hindi mangyayari yun. Ang ganda po ng punto na yan po, ya. Salamat sa Diyos, alang galing Hindi mo pala, kaya nga kayo, kaya pala ganun ang mga salita, kayo, tinawag kayo, yan, hindi kayo makagagawa, hindi kayo pwedeng may magawa, hiwalay kayo sa akin, kalooban ng Diyos ang tinutukoy niya Hindi naman kung ano nang gawa. No? Tapos, sumasa inyo akong palagi. Sumasa inyo. Sino? Hindi individual na tao. Ay, magkakahiwalay na individual. Hindi. Meron po talagang specifics na magkakasama ito na sinasamahan ni Kristo, kuya. Hindi kasi magagawa kalooban ang pagsunod sa utos ng Diyos, ang pagpapakabanal kung hiwa-hiwalay. Kaya pinagsama-sama tayo sa iglesia ng Diyos. Kaya hindi mo hindi kapatid na Diyos o kapatid na Rodel, sasabihin natin na nagbawa na mananatili na lang ako sa aral. Mananatili na lang ako doon sa natutunan ko. Ano na, hindi na ako sasama sa inyo. Mananatili na lang ako doon sa natutunan ko, napakinggan ko. Ang pananatili sa natutunan, ang pananatili doon sa aral, yung pananatili sa pagtawag, kapatid na Joseph, kapatid na Rodel, at yung pananatili sa pagtawag, hindi mo pwedeng i-deny the fact na hindi ikaw lang yun. Hindi tayo, hindi ang ating Panginoon Jesucristo ay sosologin mo. Diba? Dahil si Kristo, ipinakikisama ng Diyos sa Kanya, yung Kanyang mga tinatawag. At yung kapatid na Rodel, kapatid na Joseph, ay paraan para tayo maialis, mailigtas niya sa kasamaan ng sanlibutan. Diba, no? Sinasabi ng pagtanggi natin, sabi ni Tito, sabi ni Pablo kay Tito, ang pagtanggi natin sa kalikuan at kahalayan ng sanlibutan, sabi niyo sa 2:12. Marapat tayong mabuhay na may pagpipigil at bawid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Bakit? Kasi nga, ang sanlibutan nakahilig sa masama. Para tayo maialis, kapatid na Rodel, mailigtas doon sa masamang sanlibutan. Sabi kapatid na Rodel, basahin mo 1:4 ng Galacia. Opo. Na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Yan, kapatid na Rodel. Tingnan mo ano namang nakapaloob ngayon dyan? Hindi nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo, no, kapatid na Rodel, huwag mong sulukin.
na huwag na magsarili upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ano ba kalooban ng Diyos? Ay ang inyong pagpapakabanal. O edi ano ibig sabihin, kapatid na Rodel? Para tayo sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ang kalooban ng Diyos yung ating pagpapakabanal. Para tayo makaligtas sa masamang sanlibutan, kailangan natin magbanal. Kailangan natin mabanal. At para tayo mabanal, tinawag tayo ng Diyos sa loob ng Iglesia. Pinapaging banal kay Kristo Jesus. Tinawag na magbanal. Kaya yamang banal ang sa inyo tumawag, magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay kayo. O di ang pagpapakabanal, tayo magpapakabanal, kapatid na Rodel. Hindi tayo magkakanya-kanya para sabihin mo na, ikaw lang ikaw lang ang magaling. Di ba parang kayo lang? Ano kayo? Hindi, ako mananatili na lang ako dito sa aral na, ang pananatili sa aral, pananatili doon sa pagtawag ng Diyos. Ang pananatili sa pagtawag ng Diyos, pananatiling kasama noong mga tinawag ng Diyos. Dahil ang Diyos tumatawag, pinakikisama niya kay Kristo yung mga tinatawag niya. At hindi naman pwede, ikaw lang yung tinawag at ikaw lang ang ipakikisama kay Kristo. Kasama nung ating Panginoong Jesucristo yung lahat ng tinatawag ng Diyos na ipinakikisama sa Kanya. Pinagiging banal sa pamamagitan ni Jesucristo at inuutusan, tinuturuan na magbanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Bakit, kapatid na Rodel? Banal ang tumawag sa inyo. Kaya magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Pansinin mo, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Bakit, kapatid na Rodel? Mahalaga yun. Desert bomba. Bakit mahalaga yun? Basa tayo. Ito, di ba familiar ka naman? Kaya lang tignan mo kung paano i-connect natin para mas makita natin yung ating mga dapat na magawa at bakit dapat natin magawa. Ang mga nasa likod ng mga bagay na kailangan natin gawin at dahilan bakit dapat natin gawin. Kapatid na Rodel, basa tayo. Familiar ka na. 2.9 ng unang Pedro. Opo. Dapat wag kayo'y isang lahing hirang